Ang eksena ay dumatal sa Hizway branch ng Bloodblade Alliance. Sa loob ay mayroong binabasang ulat si Miss Liu, at ito ay patungkol sa naging pagkamatay ni Jiang Han. Sa ngayon ang pugot na ulo nun ay 4 na araw nang nakasabit sa County Palace. Siya ay hindi makapaniwala, na talagang si Jiang Han ay patay na. Ang papel ay biglang hinablot ni Wei Yuan. Sister Liu, ito raw ay wag na nitong tingnan pa, iyon ay ang pumatay sa Young Lord ng Tianfeng County, kaya ang iyon ay mamatay sa ganoong paraan ay kasalanan lang din nun. Sa ngayon ay isantabi na lang muna nito ang pag-iisip sa isang taong patay na at tumakbo kasama niya, para sa mas magandang bukas. Nagtanong lang si Miss Liu kung ano ang pinagsasasabi nito, hindi nga sila close. What apt kung sana lang daw si Jiang Han ay buhay pa, iyon ay itatali niya sa kamat hindi hahayaang makalabas sa loob ng 3 araw at gabi. Sa parehong sandali ay mayroong sumabat ng isang lalaking mayroong puting buhok ang dumaan sa harap ni Miss Liu. Hasambit nito sa loob ng 3 araw at gabi. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Miss Liu nang makita kung sino ito. Nagtanong kung sino ito raw ba ay si Jiang Han? Hapatanong na tugon ng ating bida, siya raw ay natatakot, na ito ay nagkakamali. Sapagkat ang pangalan niya ay Yun Pan, nagmula sa Yun family ng Imperial Capital. Kakarating niya lang sa Yasui City, gustong mag-explore ng ilang sources ng Blood Alliance. Ano sambit ni Miss Liu sabay tanong sa kanyang isip kung iniisip ba nitong ito'y hindi niya nakikilala dahil lang sa nagbago ang kulay ng buhok nito at pangalan umano'y No Way, na ito'y kanyang mapagkakamalian. What a surprise! Lapit ni Wei Yuan sabay akbay. So ito raw pala ay si Yun Pan, subalit sa malapitan do ang kulay ng buhok nito ay iba, talagang ito raw ay mayroong kaunting pagkakatulad doon sa kanyang brother na iyon. Kasabay ng pagcast ng energy barrier ay inilahad ni Miss Liu na iyon ay hindi na mahalaga pa. Hindi niya alam kung papaano nito nakuha ang identity ng Yun family, subalit more or less, kailangan pa rin itong maging maingat. Tumugon lang si Jiang Han na nagsabit na ng pugot na ulo ang County Lord sa kanyang gate. Ang Jiang Han na iyon ay patay na at ang balita'y ilang araw nang na-ferment ang utak ng mga tao ay inertial, kaya Sister Liu, ito'y walang dapat na ipag-alala. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ng tatlo nang si Jiang Han ay mas lumapit pa. Well sister, maging siya raw ay maaari ring manatili sa kama nito sa loob ng 3 araw at gabi, hindi titigil kahit na abutin pa ng madaling araw. Well, tugon ni Miss Liu, ang little brother na ito ay napakagwapo, subalit ang 3 araw ay hindi na kailangan, isang gabi lang ay sapat na. Ganito ang naging reaksyon ni Jiang Han sa kanyang narinig. Sa kanyang isip, ay inilahad na mukhang mayroon atang mali sa script. Si Wei Yuan ay biglang nakialam umano'y pagkatapos ni Jiang Han ang unang tao ay dapat na siya, hindi ito, kahit na ito pa ay kahawig ng kanyang brother ito'y hindi niya hahayaang makuha si Miss Liu. Isa pa, ano raw ba ang ginagawa nito rito? Lumalabas na mukhang talagang si Wei Yuan ay naniniwalang ang taong ito ay nagngangalang Yun Pan at hindi si Jiang Han. Well, lahad ni Jiang Han, siya raw ay narito upang magtanong, kung mayroon bang anumang heaven and earth treasures dito sa Alliance na mayroong kakayahang mag-gather ng kaluluwa. Sinabi ni Miss Liu na ang treasure na tinutukoy nito ay lubhang napaka-precious at kahit na talagang sila ay mayroon pa ritong ganoon sa kasalukuyang level of authority na mayroon ito, ito'y hindi maaaring makapag-trade. Ano sambit ni Wei Yuan, ito ay naghahanap din ng ganoong uri ng mga treasure na mayroong kakayahang mag-unite ng mga kaluluwa sa pabulong na paraan, ay nagtanong kung para saan nito kailangan ang mga bagay na ito. Tumugon si Jiang Han na para sa kanyang minamahal na nagtamo ng malubhang pinsala, ang kaluluwa nun ay nabasag, at gusto niyang i-reshape. Kung ganun, tugon ni Wei Yuan sabay mules siya kay Jiang Han, umano'y kung ganun ito ay kapalaran, siya ay mayroong oportunidad dito. Ano, gusto raw ba nitong sumali sa kanya? Ito raw ay kapalaran, siya ay mayroong oportunidad dito, gusto ba nitong sumali sa kanya? Nagtanong si Miss Liu kung ang tinutukoy ba nito ay ang patungkol sa bagay na iyon. Sinabi ni Wei Yuan na mayroong grupo na nagmula sa Tianyao City. Kailan lang ang mga iyon ay kumuha ng team mission patungkol sa pag-escort sa isang soul secret treasure, patungong Sunset City. Ayon sa mga rules ng pag-perform sa misyon, ang grupong tatanggap ay hindi alam kung sino ang employer na nasa likod, subalit kapag ang task ay natapos na, maaari nilang gamitin ang kanilang personal identity upang mag-request sa consignee na tingnan kung sila ba'y maaaring makahiram. Kasabay ng paghila sa tenga ay nagtanong si Miss Liu kung ano ang ginagawa nito. Dumugtong si Wei Yuan, na ang rules ay rigid subalit ang mga tao ay buhay. Sinabi ni Miss Liu na iyon ay isang Red Copper Intermediate Team Mission.
Ang misyon ay in-issue sa Tianyao City ng Changi County, at ang 6 na team members na tumanggap sa misyon ay puro nasa rank 5 Marquee Realm na pataas. Nagtanong kung alam ba nito kung bakit ang mga iyon ay nagre-recruit ng mga members dito sa Yasui City sa patanong na tono, ay tumugon si Jiang Han na dahil sa kakulangan sa manpower. Oo, lahad ni Miss Liu marahil ganoon nga, subalit iyon ay maaaring hindi kasing simple ng iniisip nito. Ang alliance ay mayroong clear division of difficulty para sa mga task upang ma-ensure ang safety ng mga tao. Ang Red Copper na lang halimbawa ito ay nahahati sa 9 na grades, bawat grades ay pahirap ng pahirap at syempre, naturally ang mga corresponding rewards ay pataas din ng pataas. Ang pagpalya sa misyon ay magre-resulta ng corresponding na mga penalty at para naman sa team missions mayroon lamang beginner, intermediate at advanced na levels of mission difficulty. Ang difficulty ng primary task ay mataas lang ng kaunti sa ordinaryo na 9th grade task at upang matanggap ang task, ay kailangang ma-met ang dalawang kondisyon. Gayunpaman ang grupo na iyon na nauna nang tumanggap sa misyon nangangalahati pa lang sa kanilang journey, ay 2 members na lang ang natira. Sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na siya ay natatakot na ang misyong ito ay mayroong dalang unknown na panganib subalit, dumugtong si Miss Liu. Inilahad na sa kalagayan nito ngayon talaga ba na gusto pa rin nitong kunin ang task na ito sa isip ni Jiang Han ay nag-flash ang alaala ng kanyang mga naging battle kailan lang tumugon kay Miss Liu na maraming salamat, subalit hindi niya pinapalagpas ang kahit na isang oportunidad. Kung ganun lahad ni Wei Yuan kung ganun ito raw ay sumama na sa kanya wag itong mag-alala dahil kahit na ang cultivation nito ay mababa, siya na ang bahala sa pagbigay rito ng cover. Thus sila nga ay lumabas na at mula rito, ay lumipat ang eksena sa lugar kung saan kasalukuyang nagre-recruit yung 2 natitirang members. Ang alingaw-ngaw ng boses ng babae ay maririnig siya raw ay hindi pumapayag na ito ay makasali sapagkat hindi nito kaya, kasabay ng turo sa direksyon ni Jiang Han. Mapag-aalamang ang babaeng ito ay nagngangalang Luoyang 22 taong gulang Luoyang lahad naman ni Han Shan, sila raw ay nauubusan na ng oras para sa kanilang misyon. Sinabi ni Wei Yuan na ngunit ang brother na ito ay member ng Yun family kung kaya, ang lakas nito ay talagang hindi na masama. Nagtanong lang si Luoyang kung ano naman ba ang magiging silbi ng ganitong uri ng white boy sa kanilang team umano'y kapag sinabi niyang hindi nito kaya hindi sumabat si Han Shan na ngunit sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, hindi na ganoon pa karaming tao ang gugustuhing sumali sa kanila. Teka lang saglit sabat ni Jiang Han sa 2 sabay lapat ng kamay sa braso ni Luoyang siya raw ay mayroong tanong para sa babae agad niyang tinanong si Luoyang kung ano naman ba ang hindi niya kayang gawin, ano siya raw ba ay gusto nitong subukan. Agad siyang iwinaksi ni Luoyang sabay release ng water energy inilahad na ang ibig niyang sabihin sa taglay nitong lakas ito ay hindi qualified na mag-participate sa misyon subalit since gusto nitong sumubok ito'y bibigyan niya ng perpektong halimbawa agad na umatake, si Jiang Han ay umiwas. Luoyang sigaw ni Han Shan ito raw ay tumigil sa pagmumukha ni Wei Yuan ay mababakas ang pagkabahala sumigaw na ito ay magpakita ng awa subalit si Luoyang ay umatake lang muli na gawang maiwasan ni Jiang Han, subalit mayroon siyang kung anong naramdaman. Sa sumunod na segundo'y nasa harap niya na si Luoyang inilahad na hanggat gustuhin niya lang talagang ito'y hindi maaari ni alam ba nito, kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila. Hanggat ikaw lang ay high grade sa Marquee Realm at mayroong malalim na komunikasyon sa Heaven and Earth maaari mong magamit ang ilan sa kapangyarihan ng Heaven and Earth ito ay ang tinatawag, na Great Power of Heaven and Earth. Ang isang Marquee Realm cultivator na nakakaunawa sa Great Power of Heaven and Earth ay absolutely kayang-kayang durugan ang isang Marquee Realm expert na nasa parehong ranggo, ito ay ang Great Potential Autumn Water ng kanyang Heaven and Earth. Ang puro yabang lang na tulad nito ay magdudulot lang ng kamatayan sa mga teammates nito kung kaya, ito'y lumayas na lang dito ngayon din. So tugon ni Jiang Han hanggat iyon ay matutunan niya lang iyon ay sapat na, si Luoyang ay mas lalo lang na nainis sa kanyang narinig. Nagtanong kung ano ba ang tingin nito sa kapangyarihan na iyon ito raw ay isang bagay na hindi mo matututunan sa pamamagitan lang ng pag-iisip maraming mga tao na ang ginugol ang kanilang buong buhay subalit ni hindi nagawang masense ang great power ng Heaven and Earth, kaya ang pangahas naman nitong magyabang ng ganito. Hatugon ni Jiang Han great power subalit kung iisipin mo hindi raw ba't ito ay isa lang namang castrated version ng sanctuary, ng mga taong hindi pa nakakapasok sa sainthood.
Upang idil ang kanyang future na mga kalaban siya ay natatakot na ang liwanag sa tuktok ng isang saint ay hindi sapat ang great power ng heaven and earth sa vast na cultivation path ay isa lamang patak sa karagatan tapos ito'y itinuturing nito bilang isang treasure ito raw ay nakakatawa, mayroong ipinirform na kung anong uri ng teknik si Jiang Han. Isang bagay naman na ikinabigla ni Luo Yang sa kanyang isip ay napatanong kung ano ang Yuan power na ito ano ang pakiramdam na ito sa kanyang dibdib na pahiyaw, siya raw ay pakawalan nito. Isang matinding enerhiya ang bumugso ang lakas nito sambit ni Hanshan ito raw ay nasa 1,000 pounds niyayanig ang ground nang hindi napipinsala ang mga kabahayan ang kontrol na mayroon ito ay napakahusay, kaya talaga ba na ito ay isa lamang rank 5 Marquee Realm Cultivator. Napasabi si Wei Yuan na ang big brother na ito ng Yun family ay mukhang mas pervert pa kaysa sa Jiang Han na iyon sinabi ni Jiang Han kay Luo Yang na ito ay ang tinatawag na 9 powerful beauty delight, nagtanong kung nagustuhan ba nito. Tumugon si Luo Yang na siya'y bitawan nito nagtanong kung anong uri ng evil monster ito sumagot si Jiang Han na ito ay hindi isang evil power, ito ay ang power of the sword. Siya ay nag-iensayo ng espada araw-araw at ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkontrol sa kapangyarihan sa tuwing siya ay gumagamit ng espada ito ay comprehension sadyang hindi pa lang natatransform sa great force kaya siya raw ba ngayon ay qualified na makasali sa team. Sa likod ay makikita ang pagdating ng ilang mga individual mukhang naninangil sa pinsalang naidulot na patanong si Wei Yuan, kung bakit kailangang siya pa ang magbayad sa pagkabasag ng sahig. Mayroong kung anong bagay na inilabas si Hanshan inilahad na patungkol sa misyon ang bagay na ito ay ang kailangan nilang ihatid sa escort mission na ito subalit mayroon pang isang bagay, na kailangan niyang sabihin dito. Sa pagkakataong ito ang mission rewards ay kailangan nilang paghatian kalakip yung unang mga members na namatay kung kaya, ang share na matatanggap nila ay maaaring magiging mas maliit. Tumugon si Jiang Han na iyon ay ayos lang brother lahad naman ni Wei Yuan wag daw itong mag-alala dahil sila naman ay hindi narito para sa pera kung kaya, ano raw ba kaya kung sila'y tumungo na. Sinabi ni Jiang Han kay Lingxi na ang trip na ito ay lubhang mapanganib kung kaya ito'y manatili na lang dito at hintayin ang kanyang pagbabalik, isang bagay namang agad na sinang-ayunan ni Lingxi. Thus sila ngay nagkasundong tumungo na sa Loksan City para sa escort mission sa pagmumukha ni Jiang Han ay kumawala ang ngisi Sun Darling sambit niya, ito ay magigising niya na. Ang escort team ay agarang nilisan ang syudad sa isang sulok, ay makikita ang ilang mga individual. Sa wakas sambit ng isa sa wakas ang mga ito ay umalis na rin sa Yasui City sinabi ng isa na ang sarili nito ang sisihin nito sa pagtanggap sa task na ito dapat daw kasi, ito'y hindi na lang nito tinanggap. Sa daan ay sinabi ni Hanshan na ang Loksan City ay matatagpuan sa Dongshen County ng East China Sea ngunit kahit na ito ay katabi lang ng China Sea kailanman ito ay hindi pa inaatake ng mga sea monsters, dahil sa ito ay malapit lang din sa Sea Emperor Sect. Chanwu Continent. Ang 5 pinakamakapangyarihang puwersa sa kontinenteng ito ay ang Martial Emperor City Bloodblade Alliance Sea Emperor Sect Linglong Snow Mountain at Chanwu Empire ng magkasama, ang mga ito ay ang siyang lumalaban sa mga East Sea Monsters. Sinabi ni Leng Hong na ang Sea Emperor Sect ay ang siya nang naging frontline sa pakikipaglaban sa mga Sea Monsters ang mga ito ay mayroong great reputation kung ang kanyang Leng family lang ay hindi bumagsak, siya sana ngayon ay mayroon ng lugar sa East China Sea. Sumabat si Jiang Han nagsabing wag itong mag-alala dahil kapag ka nailigtas niya na ang sister-in-law nito ito'y dadalhin niya upang makita ang mundo subalit siya ay pinutol ni Luo Yang umano'y tama na ang patungkol sa mga sea monsters na ito bilisan na ng mga ito, kailangan nilang matawid ang Genteng Mountains sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Jiang Han na ngunit hindi raw ba't mas mabilis kung sa walkway sila dumaan dahil doon, tiyak na sila ay hindi makaka-encounter ng anumang mga demonic beast. Tumugon si Luo Yang na subalit yung mga taong nagnanasa sa dala nilang treasure ay mabilis na makakahabol isa pa wag itong mag-alala, dahil sa angkor ng Genteng Mountains ay isang bulkan. Dahil sa init ang mga demonic beast ay mahihirapang makasurvive kaya ang mga iyon ay hindi magiging problema rito gayunpaman sa pareho ring sandali, ay makikita ang isang unggoy na demonic beast na lumalambutin sa sanga patungo na sa kanila, isang bagay na ikinaalarma ng lahat.
Ano sigaw ni Jiang Han kay Luoyang hindi raw ba't sinabi nitong sila'y hindi makaka-encounter ng mga demonic beast rito subalit bakit napakarami ng mga ito sinabi ni Han Shan na ang mga ito ay mga demonic monkey kaya bilisan ng mga itong tumakbo dahil kapag ka sila ay napalibutan dito, katapusan na nila. Inatake ni Luoyang ang isang demonic monkey na nakalapit inilahad na ang mga ito ay hamak lamang na mga demonic beast at least hindi yung mga misteryosong taong umatake sa kanila noon gayunpaman sa pareho ring sandali ay mayroong umatake, makikita ang paglipad ng palaso. Sumigaw si Leng Hong na mag-ingat ito raw ay isang dark arrow subalit huli na nang mapansin ito ni Luoyang dahilan upang kumilos na si Jiang Han siya'y hinila ang palaso, ay winasak ang itaas na bahagi ng punong tinamaan. Ang babaeng ito sambit ni Jiang Han sa kanyang isip nang mayroong mapansin ano ito raw ba ay flag physic lumalabas na si Luoyang pala ay nadaplisan nagtanong si Han Shan, kung kamusta ang sitwasyon sa side ng mga ito. Tumugon si Luoyang na siya ay ayos lang ang mga ito raw ay mauna na, siya ay susunod na lang. Stupid woman lahad ni Jiang Han ang palaso na iyon daw ay mayroong lason ito ay nalason tumugon si Luoyang na ngunit papaanong nangyaring wala siyang anumang nararamdaman sa Jiang, siya raw ay nakakaramdam lang ng kung anong init. Nagulantang si Jiang Han sa kanyang narinig dahil umano'y anong uri ng unorthodox killer, ang maglalagay ng love poison sa palaso. Sa puntong ito ay nasa unahan na ang tatlo sila'y sinigawan ni Jiang Han na mag-iingat sa mga demonic monkey na ito dahil maaaring ang mga ito ay kinokontrol ng iba mayroon pang mga archers na sinusubukang i-take advantage ang chaos upang patayin sila, kaya ang mga ito ay mag-iingat. Siya na raw ang bahala kay Luoyang, ang mga ito ay mauna na sa kabilang side. Nagtanong si Han Shan kung talaga bang magagawa ng mga iyon tumugon si Leng Hong na ito'y maniwala sa kanya, ang babaeng iyon ay hindi hahayaang masaktan ng kanyang big brother. Sa puntong ito'y nagsimula ng mag-retaliate ang tatlo sumigaw si Wei Yuan na ito ang gusto niya sa bandang likod, ay tuluyan ng nanghina si Luoyang. Sinabi ni Jiang Han na wag nitong igalaw ang enerhiya nito doon sa kabila sila dumaan subalit tumugon lang si Luoyang na papaano iyon magiging posible ito na lang, siya iwanan na lang nito rito. Thus dahil nga rito'y sa sumunod na panel ay makikitang kinarga na ni Jiang Han si Luoyang agad na nagdash at tinagpas, ang unggoy na hamarang. Grabe sambit ni Luoyang sa kanyang isip ito raw ay napakalakas napaka-hot, sa itaas ng isang sanga ay makikita ang dalawang individual. Sinabi ng isa na ang great power ng babaeng ito na tinatawag na autumn water ay napaka-troublesome hanggat ikaw ay malapit rito hindi ka makakagalaw dahil sa water element na mayroon ito kung hindi lang ganoon, ang task na ito ay kanina pa natapos. Idinugtong sa kanyang kasama na iyon din ang dahilan kung bakit niya ito tinawag subalit hindi niya inaasahang ito pala ay mayroong ganitong trick, ito raw ay napaka-dirty. Hatugon ng isa umano'y ngayon ang babaeng ito ay hindi na team player pa at sa araw na ito, ang dalawang ito'y mamamatay rito ng sabay. Ang palasong ay kanya ng pinakawalan subalit ito rin ay ang siyang naging dahilan upang matunton ni Jiang Han ang kanyang kinaroroonan at gamit ang kanyang yuan power mula sa malayong distansya, ay nagawang makapagdulot ng pinsala ni Jiang Han sa mata ng archer na mapag-aalamang ang pangalan ay Tuanzi. Ang palaso'y nagawa niya ring maiwasan inilahad na sa ngayon kailangan niya munang makahanap ng temporaryong ligtas na lugar subalit bago iyon, kailangan niya munang marisolba ang malaking problemang ito. Sa kanyang isip ay napasabi si Tuanzi na sa maikling panahon siya sana ay nakahanap na ng paraan sa pagdeal sa babaeng iyon gamit ang karakteristik ng kanyang eyesight subalit dahil sa isang iyon, sumabat ang isa pa na ang mga iyon ay tumatakbo na. Tumugon lang si Tuanzi na wag underestimate ang mga kalaban sila'y mag-rejoin na muna sa iba pa nilang mga kasamahan ang balitang ito ay napakahalaga, hindi maaaring ma-miss. Isa pa na spy niya na ang kabuuan ng kabundukang ito at mukhang, mayroong dalawang iba pang paparating. Ang eksena ay lumipat sa locus yung kinaroroonan ng dalawa kung saan makikitang ibinabana ni Jiang Han si Luoyang na sa kasalukuyay nasa impluensya pa rin ng love poison ni Tuanzi naghahandang sipsipin, palabas ang venom mula sa sugat na nasa bandang balikat. Sa boses na marahay inilahad ni Jiang Han na ito'y magpakabait subalit sa sumunod na segundo pagkahagas sa lawa, ay dumugtong na ang sarili kalma rin. Ang katawan ni Luoyang ay dahan-daang lumubog my wife sambit ni Jiang Han sa kanyang isip nakita naman na nito ang outstanding niyang performance hindi raw ba sa ilalim ng lawa, ay mukhang nahimasmasan na si Luoyang.
Napatanong sa kanyang isip kung ano ang nagawa niya, siya'y tinawag ni Jiang Han, sinabihan na kung ito ay tapos na umahan na sa tubig, gusto raw ba nitong malunod? Kasabay ng pag-ahon ay sumigaw si Luo Yang, nakalimutan nito ang lahat ng mga bagay na nangyari kanina, hindi makapaniwala, na actually muntik niya nang maibigay ang kanyang first time sa lalaking ito. Kalimutan ang tugon ni Jiang Han, kalimutan daw ba na ito'y inilabas niya sa encirclement at sinipsip ang venom para rito, o yung ginawa niya ritong paghagas sa tubig upang ito ay kumalma? Well, sambit ni Luo Yang, kung ganoon salamat. Kasabay ng pagdakma sa braso ni Luo Yang ay sinabi ni Jiang Han na kung talagang ito ay thankful, bakit hindi nito sabihin kung kilala ba nito yung mga humabol sa kanila, ang origin ng treasure na ito na ini-escort nila, at isa pa, na-detect ng kanyang soul power na mayroong higit pa sa isang wave ng mga tao ang narito ngayon sa gubat na ito. Sa sumunod na panel ay lumipat ang eksena sa bakana ng isang kuwebo kung saan inilahad ni Luo Yang na ayon sa kanilang spekulasyon ang mga taong humahabol sa kanila, ay nagmula sa isang organisasyon na tinatawag na Shadow Rakshasa. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Jiang Han, nagtanong kung ang mga ito ba ay remnants ng nakaraang dinastiya, nagpaliwanag si Luo Yang. Inilahad na nung siya ay nasa pit ng Zhou Tianji, siya ay nag-check ng ilang impormasyon patungkol sa Zhou Tianji. Hindi gaya ng Zanyu Army na dedicated sa pag-restore sa bansa, ang Shadow Rakshasa ay ang Shadow Guard ng dating Empress, na ang loyalty ay tanging sa Empress lang nabibilang. Sa loob ng daan-daang taon ang Shadow Rakshasa ay nagpaka-low profile, hindi ipinapakita ng basta-basta ang kanilang mga sarili sa harap ng ibang tao, kung kaya naman walang nakakaalam patungkol sa kanilang lakas ginagawa, at sa kung ano ang hinihintay nila. Tumugon si Jiang Han na kung ganun papaanong nangyaring ang ganitong uri ng organisasyon ay ginagawang big deal ang paghunting rito, at umano'y ayon sa kanyang obserbasyon mayroon pa ring archer na sumusunod sa kanila ngayon, not to mention yung iba pang mga taong narito sa gubat. Ano raw ba kasi talaga ang bagay na ito na ini-escort nila? Sinabi ni Luo Yang na ito ay isang secret treasure of the soul. Kadalasan kapag ka nakakatanggap ng ganitong uri ng task ang alliance ay maingat munang nagsusuri, sapagkat ang mga soul treasures ay napaka-rare, bukod pa doon ang customer ay nakahandang magdagdag ng pera, umaasang ang treasure ay may hahatid sa Sunset City sa lalong madaling panahon, dahilan upang ang task na ito ay espesyal na ma-promote sa Red Copper difficulty. Nagkataon lang na sila ay nandoon nung araw na iyon. Originally inisip nila na ito ay easy money at isang malaking bargain, ngunit hindi nila ini-expect na pagkalabas pa lang nila sa Tianyao City, mayroon nang nag-intercept. Matagal-tagal din silang tumigil sa Yasui, subalit hindi nila inaasahan na ang mga iyon pala ay naghihintay lang. Hasambit ni Jiang Han sa kanyang isip, so ito raw pala ang dahilan kung bakit tumaas ang difficulty ng misyong ito, siya'y nagsalita. Inilahad kay Luo Yang na 80% ang treasure na iyon ay mayroon pang ibang problema, subalit since mayroong napakaraming tao rito palaging mayroong makapagsasabi, subalit sa ngayon siya ay hintayin na muna nito, siya'y magpa-practice muna, pagkatapos saka na siya mag-iisip ng paraan. Tugon ni Luo Yang sa kanyang pagkabigla, ito raw ba ang tamang panahon upang mag-practice? Kailangan ng matanggap ng employer ang quest item. Alam ni Han Shan at nung iba pa kung ano ang nangyayari, kaya kailangan nilang makahabol sa mga iyon sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad ay tumugon lang si Jiang Han na wag itong lumikha ng ingay, dahil siya higit dito ay ayaw na mayroong mangyaring mali sa misyong ito, dahil para rito ito ay isa lamang mission item, subalit para sa kanya, ito ay pag-asa. Kapansin-pansin ang tambak ng mga magic core na nasa kanilang harapan. Hindi ko alam kung saan nanggaling idinugtong ni Jiang Han na kung kaya ito ay tumabi, at wag siyang estorbuhin. Kasabay ng pagdampot ng isang piraso ng magic core ay dinurog at ang essence ay sinimulang i-absorb ni Jiang Han, dahilan naman upang maalarma si Luo Yang. Sumigaw na kapag in-absorb nito ang ganito karaming magic core ito ay sasabog at mamamatay. Hindi naman daw siguro nito gustong mamatay. Gayunpaman si Jiang Han ay nagpatuloy lang sa pag-absorb, sa proseso ay nagawa niyang maka-breakthrough patungo sa 3rd grade ng Marquee Realm. Ganito ang naging reaksyon ni Luo Yang sa kanyang nasaksihan. Ilang sandali pa sa kanyang isip ay inilahad na ang realm nito ay nag-stabilize na, patawad daw at siya'y nagkamali patungkol rito, ayaw niya lang namang mayroong kung anong masamang mangyari rito.
Sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na sa ngayon ang bagay na pinakakulang sila ay impormasyon sa pareho ring sandali gamit ang partikular na soul technique ay humiwalay mula sa kanyang pisikal na katawan, upang mang-alap na nga ng impormasyon. Old Feng sambit ng isang individual kasabay ng paghakbang hindi makapaniwalang talagang ito mismo ang ipinadala ng prinsipe nagtanong, kung talaga bang ganoon kahalaga ang bagay na ini-escort ng Bloodblade Alliance. Tumugon si Feng Guan na ang impormasyong nakatago sa loob ay patungkol sa greatest treasure ng Great Xia, siya ring dahilan upang matrigger ang Shadow Rakshasa. Ito rin ay dahil sa mababaw na insight ng team na ipinadala ng Bloodblade Alliance malamang nga, na iniisip pa rin ng mga iyon na ang dala nila ay hamak lamang na precious soul secret treasure. Hahahatawa ng isa mukhang ang Bloodblade Alliance ay talagang ganoon nga mapag-aalamang ang individual na ito pala ay ang bukod tanging disciple ng Emperor, isang 8th grade marquee expert. Well lahad ni Feng Guan after all ang Lord ng Sunset City ay kabilang sa faction ng 9th Prince kaya sila na nagmula sa Qianlong Pavilion ay kailangang magmasid sa galaw, nang makareact agad. Mapag-aalaman na si Feng Guan ay ang pinakamalakas na nasa ilalim ng prinsipe isang first-grade Saint Realm expert idinugtong na kapag hinayaan nila ang Bloodblade Alliance at si Emperor Clan ang dalawang malalaking puwersang ito na malaman ang patungkol sa inside story, siya ay natatakot na ang bagay na ito ay hindi na magiging kanila pa. Subalit hanggat sila lang ang maunang maka-intercept sa balita at makahanap sa treasure, iyon ba ay magmamatter pa? Ano sambit ng isa sinasabi raw ba nitong ang item na ito ay mayroong kakayahang maimpluwensyahan ang nasyon anong uri ng treasure ito, upang magkaroon ng ganoong uri ng kapangyarihan. Tumugon si Feng Guan na since ito ay ang disciple ng Emperor siguro naman ay narinig na nito ang patungkol sa Daxia nang bigla siyang mayroong napansin kasabay ng pagpapakawala ng slash sa hangin, ay nagtanong kung sino ito. Napatanong ang isa kung ano ang nangyayari kasabay ng pag-atras, ay tumugon naman si Feng Guan na pakiramdam niya ay mayroong isang soul cultivator na nag-e-spy sa kanila. Agad na ipinirform ang teknik na tinatawag na wind exploration inilahad na maging ito man ay ang escort squad ng Bloodblade Alliance o ang Shadow Rakshasa ang sino mang mangahas na hamarang, ay kamatayan lang ang kahihinatnan. Si Jiang Han ay napabulwak ng dugo sumigaw si Luoy ang sinabi niya na mayroong mangyayari rito kapag ka nag-practice ito ng ganito subalit tumugon lang si Jiang Han na talaga bang iniisip nitong katulad nito, isang bagay lang ang ginagawa niya sa parehong pagkakataon. Siya raw ay nag-scout sa gubat mayroong nakalap na bad at good news so alin ang gusto nito? Tumugon si Luoyang na good news sinabi ni Jiang Han na ang Shadow Rakshasa ay maaaring pamalya sa pagkakataong ito at bumalik, at maaaring maging ang iba sa mga tao ng mga iyon ay mamamatay dito. Kung ganun lahad ni Luoyang ang bad news siya raw ay tinakot nito tumugon si Jiang Han na mayroong isa pang wave na tutungo upang kunin ang item isa sa mga ito ay isang Saint Realm powerhouse kapag ka tumakbo sila ng direkta, ang probabilidad ng kamatayan ay 100%. No way lahad ni Luoyang sabay yugyog dumugtong si Jiang Han na hindi lang yun dahil hindi rin nila alam kung gaano karaming puwersa ang nasa likod ang bagay na ito na ini-escort nila ay hindi lamang isang simpleng secret soul treasure isa pa pagkatapos na habulin ng ganoon katagal, papaanong nangyaring hindi pa rin alam ng mga ito kung ano ang bagay na ito. Napaluhod si Luoyang hindi niya na raw alam kung ano ang gagawin isang Saint Realm expert papaano naman daw ba nila iyon matatalo ang difficulty ng task na ito ay hindi na red copper pa, mayroong deception sa parte ng mga commissioner. Ano raw ba kaya kung sila ay bumalik na lang sa Yasui City at i-abort ang misyon tugon ni Jiang Han sa sitwasyon na ito, talaga bang iniisip nitong sila'y makakabalik pa? Sila raw ay makipagtagpo na lang kay Hanshan at dun sa iba pa sa lalong madaling panahon at alamin, kung ano ang nakatago sa bagay na iyon. Para naman sa Shadow Rakshasa at Qianlong o Hidden Dragon Pavilion ang binabalak mo putol ni Luoyang dumugtong si Jiang Han na ang mga iyon ay padadalhan niya ng malaking regalo agad na nag-release ng palaso, na mayroong bahid ng kanyang soul power. Isang bagay naman na ikinabigla ni Luoyang nagtanong kung sinusubukan ba nitong iset ang mga iyon sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang archer ng Shadow Rakshasa kapag ka ang sage ay tumungo sa mga iyon teka lang putol ni Jiang Han, ito raw ay basahin ito. Ang eksena ay lumipat sa ibang dako kung saan, napahatching ang archer na si Tuanzi.
Inilahad sa kanyang mga kasamahan na sa ngayon ay mayroong isang Soul Master sa kabilang team at ang kanyang Ghost Arrow ay hamina ng husto. Mayroon pang mga experts na kakapasok lang sa gubat, siya raw ay natatakot na ang trip na ito ay kailangan ng magtapos. Dumugtong ang isa na ganoon nga rin ang iniisip niya, kailan daw ba kasi makukumpleto ang task na ito. Sa parehong sandali ay makikita ang pagbulusok ng palaso sa sangay. Mayroong muntik ng matamaan tumuloy, sa kinaroroonan ng apat. Hasambit ni Fang Guan sa isang sanga. Siya raw ba ay binabalak patayin ng mga ito gamit ito ang kanyang presensya, ay agad na napansin ng apat. Sambit ng isa ng mapansing ito ay isang Saint Realm expert na patanong ang kalbo kung bakit nakipag-mess ang mga ito sa isang ito. Si Tuanzi ay agad na tumanggi hindi raw siya, sapagkat hindi niya na kayang makapagpakawala pa ng palaso. Ang mga ibon ay nabulabog nang mag-release ng enerhiya. Si Fang Guan Sr. Teka lang, hiyaw ni Tuanzi, iginagarantiya niya raw rito gamit ang kanyang buhay. Absolutely hindi sila ang umatake, ni maaari niya pangarong matulungan ang senior na mahanap ang taong iyon na nagpakawala ng palaso. Ang taong iyon ay malamang na member ng Bloodblade Alliance. Mukhang ang senior ay narito rin para sa treasure na ini-escort ng mga iyon. Ano raw ba kaya kung sila ay mag-cooperate? Maririnig ang sigaw ng isang kasama ni Tuanzi, nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Hahahatawa ni Elder Fang Guan, Shadow Rakshasa na nagkukubli sa loob ng daan-daang taon at bawat henerasyon, ay hindi kasing husay ng nauna. Kung kaya para sa napakahalagang balita patungkol sa libingan ng Great Sia Empress, ang mga ito ay nagpadala ng ilang 9th grade Marquee Realm experts upang ma-recover. Subalit papaanong nangyaring ang personal guard ng Empress ay ganito kahihina ay nangangahas, na mangarap na ma-restore ang kaharian. Well, ang maipapayo niya lang daw sa mga ito ay mas mainam, kung ang mga ito ay lumayas dito ngayon din at tumungo sa impyerno. Si Fang Guan ay nag-perform ng wind palm patungo kay Tuanzi, subalit ang isa ay hamarang, naging dahilan ng kanyang katapusan. Bilis sigaw ng iba pa, sumibat muna at maghanap ng tsansa sa kasamaang palad, sila'y hindi na nakahanap pa ng anumang tsansa. Sa kanilang grupo ay si Tuanzi na lang ang natira. Kasabay ng pagtayo sa kanyang isip ay inilahad na sa pagkakataong ito syempre, siya ay agad na yumukod. Sa malakas na boses ay nagpakilala bilang Tuanzi ng Shadow Rakshasa. Ikinagagalak niya rong mamit si Elder Fang Guan ng Qianlong Pavilion. Siya raw ay nakahandang abandonahin ang kadiliman patungo sa liwanag, nakahandang pagsilbihan ang Elder. Hahahatawa ng isa. So totoo raw pala na ang buto ng mga hindi nasisikatan ng araw ay napakalambot. Tumugon si Tuanzi na ito ay tama. Nagtanong si Fang Guan kung siya ba ay kilala nito. Tugon ni Tuanzi, ito raw ay tanyag sa buong imperyo at sa lahat ng direksyon. Tanging tanga lang ang mga ngahas na bumunot ng espada sa harap nito at base sa alam niya, ang secret treasure na nagsisil sa lokasyon ng puntod ng Empress ay espesyal na inihanda ng mga thieves ng Luotian City. Mayroong espesyal na paraan upang mabuksan iyon, at siya'y nakahandang sabihin ang lahat ng alam niya. Hahahatawa ni Fang Guan. So talaga raw palang ito ay isang matalinong bata. Gayunpaman patungkol sa kung gaano katagal magtatagal ang buhay nito, iyon ay nakadepende na sa performance nito. Nagpasalamat si Tuanzi. Una sa lahat, tanong ni Fang Guan, nasaan na yung mga taong nagmula sa Bloodblade Alliance? Tumugon si Tuanzi na sa tingin niya ang mga iyon ay nasa bulkan na ngayon. Ang tatlo nga ay nagsimula ng humakbang patungo doon. Mapapansin ang isang item na nasa lupa. Mapag-aalaman na ito pala ay ang dulo ng palaso. Siya ring dahilan upang marinig ni Jiang Han ang naging usapan ng tatlo ngayon lang. Saint Realm expert, sambit niya sa kanyang isip. Pagkatapos ng Celestial Unity ay maaari mo nang madetect ang soul power fluctuations, though hindi kayang gumamit ng soul power upang masiyasat ng direkta. Ang great power na mayroon ang isang martial marquee ay napakalayo pa rin mula sa Saint Realm. Subalit, anong meron sa puntod na ito ng Great Daxia Prince? Mapag-aalaman na sa puntong ito ay nasa bunganga na ng bulkan ang dalawa nakatayo sa harap ng isang butas na walang kumukulong putik. Sinabi ni Luoyang na ang mga iyon ay nasa ibaba kaya bilisan na raw nila. Tumugon si Jiang Han na ngunit ang lugar na ito ay hindi na rin ligtas kung kaya kailangan nilang makalipat sa lalong madaling panahon. Subalit siya'y hinila na ni Luoyang pababa. Ito raw ay wag mag-alala, siya ay narito, ito'y hindi masasaktan. Pagland ay agad na tumayo si Luoyang, sumigaw na sila ay narito na. Ang mga ito'y hindi naman siguro nasaktan. Hindi raw ba mayroong kung anong bagay na isinalpak si Wei Yuan sa likod ni Leng Hong sa sumunod na sandali, nakatanggap ng suntok sa ulo mula kay Luoyang.
Sinabi ni Leng Hong na pagkatapos nilang mahiwalay ilang 9th grade Marquee Realm experts ang humabol sa kanila at although napatay nila ang isa sa mga iyon, sila pa rin ay nagtamo ng injury. Sumabat si Jiang Han na ngunit sa ngayon ang Shadow Rakshasa na iyon ay hindi na problema pa, ang malaking problema ay yung dalawang Saint Realm experts mula sa Chenlong Pavilion na naghahanap din sa kanila, mayroon siyang ilang mahahalagang bagay na kailangang sabihin sa mga ito. Kabilang sa mga bagay na ini-escort nila, ay nakatago ang sekreto patungkol sa puntod ng Empress ng Daxia. Nabigla ang tatlo sa kanilang narinig na patanong kung papaano ito naging posible. Sumigaw si Leng Hong na hindi ba't ang puntod ng Empress ng Daxia ay isa lang namang alamat. Anong alamat? Tanong naman ni Wei Yuan. Ayon sa alamat, ang dating Empress ay ang siyang pinakamakapangyarihang babae sa mundo, tinataglay, ang Precious Pearl of Heaven and Earth. Gayunpaman ang Empress ay pinagtaksilan ng isang lalaki, ang kanyang puso'y nayanig, nagtamo ng matinding sugat sa battlefield at namatay. Hanggang sa kasalukuyan ay walang sino man ang nakakaalam kung nasaan ang eksaktong kinaroroonan ng puntod ng Empress, subalit mayroong mga nagsasabing, ang Empress ay hindi naman namatay. Hasabat ni Wei Yuan, kahit na raw ang mga pinakamalalakas na tao ay hindi mabubuhay sa loob ng 1,000 taon, at kung ganoon nga hindi ba't iyon ngayon ay isa na lamang matandang babaeng demonyo? Nagtanong si Leng Hong kung ano naman ba ang alam nito. Idinagdag ni Jiang Han na ang Empress ay mayroong taglay na Legendary Lion Orb, isang legendary orb na mayroong kakayahang labagin ang kalangitan. Ang laman, buto at basag na mga kaluluwa, ay maaaring mag-gather ng treasure orb. Hanggat hawak mo lang ang orb na ito maaari kang mabuhay sa magpakailanman, makaka-gain din ng great power, at makaka-ascend sa fairy world. Samantala sa parehong sandali sa ibang dako ay ganito ang sitwasyon. Let's go, sambit ng individual. Since sila'y nagkatagpo din, ang pinaka-qualified na tao sa mundong ito na makakuha sa treasure ng Great Sea ay tanging ang Seeking lang. Sa kabilang banda naman ay mukhang natagpuan na ng grupo ni Feng Guan ang kinaroroonan ng escort team ng Bloodblade Alliance. Ito ay ambush, sigaw nito Anzi. Sinabi lang ni Feng Guan na sa taglayng lakas ng mga iyon, papaano naman ba mangyayaring siya'y masasaktan ng mga iyon? Sa kanilang patuloy na paglusong pababa, sila'y sinalubong ng napakabahong amoy. Napatanong si Feng Guan, kung nasaan ang mga iyon. Pagdating sa ibaba ay dinampot ng isa ang kung anong bagay na iniwan ng grupo ni Jiang Han. Inilahad na ito ay isang trap, ang mga iyon ay nakaalis na. Sa labas ay sinabi ni Wei Yuan na mabuti na lang at nakatakbo sila ng mabilis, sayang lang, at kailangan pa nilang gamitin ang mga turd na iyon at bulok na itlog bilang trap. Kasabay ng pagtapik sa balikat ni Jiang Han ay idinugtong na iisang tao lang ang alam niyang mas malala kumpara rito, at iyon ay ang kanyang brother na si Jiang Han. Siya raw ay nagtataka, kung sino ang maswerteng taong matatamaan nun. Siya'y sinabihan ni Jiang Han na tumahimik at magtago. Nagtanong si Wei Yuan, kung ano ang meron. Sa pabulong na paraan ay sinabi ni Jiang Han na mayroon pang ibang paparating at ang breath na ito, mukhang ang mga ito ay mga Saint Realm experts din. Malamang na ang mga ito ay na-attract sa commotion na nangyayari sa kuwebo, kung kaya, kailangan na nilang makaalis sa lugar na ito ngayon din. Hay, buntong hininga ni Luoy ang umano'y papaanong nangyaring sila ay ganito kamalas. Hanshan, communicate naman ni Jiang Han kay Hanshan, siya raw ay mayroong idea. Sa kabilang dako ay ganito ang naging reaksyon ni Elder Feng Guan nang makita ang pagdating ng dalawa. Ang atensyon ay natuon sa isa, hindi raw ba't ito ay ang Seeking? Ano, sambit nito Anzi sa kanyang isip, isa na namang saint sa ilalim ng ilong ng dalawang saints na ito, imposible nang mabasag niya pa ang bagay na iyon. Napatikip ng ilong ang Seeking habang si Ye Thao naman ay nagpaabot ng pagbati kay Elder Feng Guan. O dugtong niya, hindi raw ba't iyon ay si Brother Cao? Ano, ito raw ba ay nahulog sa tae? Seeking at Ye Thao patanong na sambit ni Cao Xiao umano'y bakit sa halip na makipaglaban sa mga demons ng East Sea, ano ang ginagawa ng mga ito rito? Tumugon lang si Ye Thao na ito ay hindi baltahe ng kaalaman. Ang emperyo'y dumating ng mabilis at ang East China Sea battlefield nang wala ang anino nito, ang lahat ay dadaloy ng banayad. Sumabat si Elder Feng Guan na ngunit sila rin ay narito upang ma-prevent ang awakening ng Great Sea Empress, upang ma-maintain ang stability ng mundo, upang protektahan ang mga tao. Nagtanong siya kung saan nakuha ng mga ito ang impormasyon, subalit tumugon lang si Ye Thao na ito'y wala ng pakipapatungkol doon. Ngunit ang makita ang mga ito ng ganito rito ngayon, hindi raw ba't mayroon pang tsansa.
Hasambit ni Cao Xiao hiniram ng mga iyon ang hinga ng bulkan upang maitago ang kanilang mga sarili, ano ang mga iyon ba'y kayang hanapin ng mga ito? Tumugon si Ye Tao na hindi niya mahanap, subalit maaari namang hayaan na lang na ang mga iyon mismo ang lumitaw at ipakita ang kanilang mga sarili. Mayroon siyang kung anong teknik na ipinirform. Nagtanong si Cao Xiao kung ano ang ibig nitong sabihin. Sumabat ang si King, na isipin na lang nito kung ano ang gusto nitong isipin. Sa sumunod na segundo'y bigla na lang umatake si Ye Tao. Ang dalaway agad namang umiwas. Ang tinamaan ng atake ay nagdulot ng bitak, bagong pintuan para sa mga lava. Lava, sigaw naman ni Jiang Han sa kabilang dako. Mayroon dong mali rito, bilisan na raw nilang tumakbo, umalis sa lugar na ito ngayon din. Sa lokas yung kanilang pinagmulan ay mayroong maririnig na pagsabog. Ang mga labay nagsibulusok at nagkaroon ng marahas na daloy. Nagmistulang talon ng apoy, ang anggulo'y humawi pabalik sa apat. Makikitang ang dalawa ay nasa loob ng isang energy barrier habang mapapansin naman, ang ginawang paghabol ni Tuanzi patungo kay Cao Xiao at Elder Feng Guan. Baliw, sigaw ni Cao Xiao kay Ye Tao. Ito raw ay baliw, sila ay narito pa sa bulkan, kaya ano itong ginagawa nito sa kasamaang palad? Tumugon lang si Ye Tao na kung ito ay mamatay, then so be it. Ano, hiyaw ni Cao Xiao? Nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Tumugon si Ye Tao na banda roon, ang mga iyon ay nahanap niya na. Thus ang atensyon nga ng apat ay natuon sa escort team. Dalawang Saint Realms. Sambit naman ni Tuanzi sa kanyang isip, subalit teka lang, maaaring hindi niya mababasag ang bagay na iyon sa ilalim ng ilong ng mga ito, subalit sa maikling kaguluhan na ito, ito na ay ang kanyang huling tsansa. Agad niyang inipon ang lahat ng natitira niyang enerhiya. Itinoon ang focus sa mismong item na nakatago sa katawan ni Hanshan. Hinila sa maximum ang string ng pana. Pinakawalan ang palaso. Napatanong si Elder Feng Guan kung ano ang ginagawa nito. Nagawang mapansin ni Wei Yuan ang trajectory ng palaso. Sinubukan niyang pigilan sa kasamaang palad ay hindi niya nagawa. Ang palaso ay nag-curve tumama sa katawan ni Hanshan rekta sa mismong item, naging dahilan ng pagkabasag nito. Sa wakas, sambit ni Tuanzi sa ere kasabay ng dahan-daang pagbagsak umano'y nagawa niya, wala nang makaka-esturbo pa sa resurrection ng Empress ngayon. Ano, sigaw ni Elder Feng Guan, ito ay nang ahas na linlangin siya, dumugtong si Tuanzi na sa grace ng Empress. Pagbagsak ay sumigaw si Elder Feng Guan na tanging ito na lang ang kumakapit pa rin sa foolish na pangarap na iyon. Talaga raw bang iniisip nitong ito'y hahayaan ng matandang ito na mamatay ng ganun-ganun na lang? Ito raw ay dadalhin niya pabalik at dudukutin mula rito ang lahat ng sekretong alam nito. Elder Feng, sigaw ni Cao Xiao. Ang mga tao ng Sea Emperor Sect ay umalis na't humabol sa mga iyon. Umano'y sa tingin niya, mayroong kakaiba sa bagay na ito. Ano, tugon ni Elder Feng Guan sa kanyang pagkabigla kasabay ng pagsukal kay Tuanzi ay inilahad na isinusumpa niyang kapagka ang impormasyong iyon ay naroon pa rin, ito'y mamamatay sa pinakamasakit na paraan. Ang escort team ay nagpatuloy sa pagsibat-takbo. Sigaw ni Hanshan. Sumabat si Wei Yuan na ito'y tumigil na sa pagsasalita. Ang bagay na kailangan ng mga iyon ay nabasag na, kaya malamang na ang mga iyon ay susuko na. Ngunit umano'y sayang lang at ang soul secret treasure na iyon ay nawala na, nang biglang mayroong presensyang napansin si Jiang Han. Ano, sambit ni Ye Tao, hindi raw ba't ito ay ang mga individual na nagmula sa Bloodblade Alliance? Nagtanong kuno kung ano ang nangyayari. Ano, sambit naman ni Hanshan sa kanyang pagkabigla. Si Emperor Sect sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na ito yung mga dumating ngayon lang. Ano, hindi raw ba kaya, na ang mga ito ay talagang nagmula sa Si Emperor Sect? Sa pagmumukha ni Luoyang ay mababanaag ang galak. Hey, tawag niya, kailangan nila ng tulong. Umano'y ang Bloodblade Alliance at si Emperor Sect ay mayroong matinding kooperasyon sa defense ng East China Sea. Kung ang mga ito ay talagang nagmula sa si Emperor Sect, maaaring ang mga ito ay makakatulong sa kanila upang makaalis sa lugar na ito. Nagpaabot ng pagbati si Jiang Han. Sinabi ni Ye Tao na hindi niya inaasahang makikita niya rito ang kanyang mga brothers mula sa Bloodblade Sect. Inilahad na siya at si Elder Hai ay napadaan lang sa lugar na ito nang sila ay mayroong mapansin kung anong bagay na kakaiba sa bulkan. Na pag-alaman na mayroong mga individual na mayroong kung anong bagay na hinahanap. Ano, ang mga ito raw ba ay nasa trouble? Oo, tugon ni Luoyang kasabay ng paghakbang. Ang mga taong iyon ay nag-iimbot sa kanilang misyon. Ang bagay na iyon, tanong ni Ye Tao, nasaan na iyon ngayon? Sa puntong ito, ay nagduda na si Jiang Han.
Makikita ang pagdating ni Elder Fangguan at Cao Xiaosu pa sarcastic na lahad niya, so ito na raw ba ang mga righteous man ng si Emperor Sek pagkatapos na pasabugan ang bulkan ay bumaling at nagpapanggap na nice dito, umano'y ang acting skills ng mga ito ay talagang kahanga-hanga. Ang nanghihina ng si Toanzi ay kanyang binitawan sambit ni Luoyang kay Ye Tao, ang mga ito raw ba ay narito rin para sa bagay na iyon. Si Ye Tao ay hindi na nagsayang pa ng oras, agad na sinunggaban si Luoyang, talagang ito raw ay napaka-troublesome, pwes kung ganun babaguhin niya na lang ang paraan, at kukunin mula rito ang bagay na iyon ng puwersahan. Isang bagay naman na ikinaalarma ni Jiang Han, ang kapangyarihan ni Luoyang ay nasuppress. Sumigaw si Jiang Han na bitawan nito ang babaeng ito, sinusubukan raw ba nitong magsimula ng away sa Bloodblade Alliance, ang kailangan ng mga ito, ay nabasag na. Hapangising tugon ni Ye Tao, talaga raw bang nabasag na mayroong inilabas na kung anong bagay o dinukot mula sa katawan ni Luoyang, hindi ako sigurado, subalit umano'y hindi ganoon ang sinasabi nito. Ang soul secret treasure ng Falling Mountain na Yin Yang Pearl ay kinondense mula sa innate soul power, ang isa ay male, at ang isa naman ay isang female pearl. Ang mga female pearls ay mahusay sa pag-absorb sa koleksyon ng mga kaluluwa at ideas, hanggat ito ay nagsarado ng walang male pearl, ito'y hindi mabubuksan. Kapag binuksan mo naman ng puwersahan ang female pearl ay mababasag at ang bagay na nasa loob, ay tuluyang maglalaho. Ang dalawang pearl ay isinilang at maglalaho ng sabay, ang bawat isa sa mga ito ay hindi mag-e-exist ng mag-isa, kung kaya naman, ito ay ang siyang ginagamit sa pag-deliver ng mga confidential message. Kung kaya ibigay na raw ng mga ito sa kanya ang female pearl ngayon din, at wag nang hintayin na sabihin niya pang muli. Sambit ni Toanzi sa kanyang pagkabigla, napatanong kung papaano ito naging posible kung ganoon, ito raw ba ay nangangahulugang siya ay pamalya. Ang sekreto dugtong ni Ye Tao, umano'y ang sekreto ay narito pa rin, maging ang dalawa ay napangisi sa kanilang narinig. Nagtaka si Luoyang, napatanong kung kailan hindi raw ba't ang mga items na ito, ay hindi nila maaaring mailabas. Sa puntong ito ay nagsalita na si Jiang Han, inilahad na hindi niya inaasahang mayroon palang male pearl, ang akala niya siya ay makakapagdulot ng pagkalito, subalit dalawang grupo ang narito, kaya saan niya raw ba ibibigay ito, lumalabas na siya pala ay ang siyang may hawak sa isang pearl, at mukhang yung nabasag kanina mula sa katawan ni Han Shan ay parte lang ng kanilang planong panglilito. Hatugon ni Ye Tao, talaga raw bang iniisip nito na ang provocation nitong ito ay gagana, ito raw ay maging direct na ibigay sa kanya ang pearl, nag-release ng matinding enerhiya, napahiyaw si Luoyang. Maging si Elder Fangguan ay nag-release na rin ng enerhiya, high body, sigaw niya sa siking na si Elder Hai, ano raw ba kaya kung patayin niya na lang ang lahat ng narito nang ang bagay na ito'y madali niya lang na makuha, iyon ay ang pinakamabilis na paraan. Inangat ni Jiang Han ang hawak niyang pearl, ito raw ay tumigil o hindi naman daw ba kaya na ayaw na ng mga ito sa bagay na ito, maaari rin namang basagin niya na lang ito. Idinugtong na nung sandaling ang sincere, kuno at mabait na Brother Ye ay sinusubukang lokohin sila, siya ay nagpadala na ng trace ng soul power sa edge ng female pearl, kaya hanggat magkaroon lang ng anumang problema sa kanyang soul power connection sa pearl, ang soul power na nasa loob ng bolang ito ay mawawala sa kontrol sa sabog, kasabay ng male pearl. Hatugon ni Ye Tao, siya raw ba ay tinatakot nito, ang isang kasama nito ay nasa kanyang mga kamay pa rin, si Luoyang ay napahalinghing. Ang enerhiyang gumagapos kay Luoyang ay kanya pang tinindihan, ouch. Toya naman ni Jiang Han, Brother Ye, siya raw ay wag nitong takutin, ang pintig ng kanyang puso'y bumibilis, ang output ng kanyang soul power ay magiging unstable at baka, ang female pearl na hawak niya ay mabasag. Nagtanong si Ye Tao kung ano ba kasi ang kailangan nito, napakasimple lang, tugon ni Jiang Han, ang gusto lang nila ay ang mabuhay. Sinabi ni Ye Tao na sila at ang Bloodblade Alliance ay matagal nang nakikipag-cooperate sa isa't isa, kaya kapag ibinigay nito ang female pearl, ang mga ito'y hahayaan nila. Nagtanong lang si Jiang Han kung sino ang niloloko nito, kung nasa kamay na nito ngayon ang male pearl, hindi ba't iyon ay nangangahulugan lang na hindi na maaaring magkaroon pa ng survivor dito, siya ay natatakot na upang mapanatiling sekreto, not to mention sila kahit na yung dalawang nasa tabi, ay patatahimikin din ng mga ito sa anumang paraan. Palag ni Elder Fangguan, maaaring siya raw ay hindi kasing lakas ni Elder Hai, subalit siya naman ay hindi ganoon ka-incompetent.
Hatugon ni Jiang Han, tingnan raw nito ang love hindi ba nito napapansin ang kakaibang daloy nito kung siya ay hindi nagkakamali, ito ay ang underlying current ng si Emperor Sect, tama raw ba? Mukhang ang patungkol sa bagay na ito ay ngayon lang napansin ni Elder Fang Guan, sambit niya kay Elder Hai, gustong nakawin ng mga ito ang mga pearls at itrap sila rito sa isang love formation, isang bagay naman na itinanggi ni Elder Hai. Ito raw ay wag magpa-provoke, ang taong ito ay nagsasalita lang ng nonsense, subalit siya'y hindi pinaniwalaan ni Elder Fang Guan, umano'y talagang ang si Emperor Sect nito, ay mayroong itim na puso. Si Jiang Han ay nagpatuloy sa paggatong Elder Hai, lahat niya ito raw ay mali sa pagsisi sa kanya, sapagkat pinonpoint niya lang ang ilang mga minor issues. Ngayon dugtong niya sa kanyang isip ang lamat sa pagitan ng mga ito ay mas lalo pang lalala, ito ay magbibigay sa kanya ng ilang oras. Ang magkaroon ng ganitong katunggali, sambit ni Cao Xiao sabay baling kay Ye Tao, umano'y ang magkaroon ng ganitong katunggali talagang imposible na ikaw ay hindi maging defensive sa kanyang isip, ay napatanong si Ye Tao kung papaano nauwi sa ganito ang sitwasyon. Subalit kapag ba direkta niyang ipadala ang male beads sa female beads sa pagkakataong ito, makukuha niya ba ang mensahe? Very good, sambit ni Jiang Han sa kanyang isip, kaunting oras pa. Umano'y kaunting oras pa at magagaya niya na ang pearl na iyon at ilang sandali pa ay hindi makapaniwalang talagang nagawa niya. Ang impormasyon patungkol sa dating Empress ay nagsimulang dumaloy sa kanyang kamalayan. Anong problema, pagtataka ni Ye Tao, ang female pearl ba ay nabuksan? Sa kanyang isip ay inilahad ni Jiang Han na ang movement ay kalabisan lumalabas na mukhang wala ng paraan upang ito'y malagpasan, makikita ang pagsugod ni Ye Tao. Nagtatanong kung papaano ito naging posible, umano'y papaanong nangyaring mayroon pang ibang paraan upang ito ay mabuksan. Ang impormasyon na ito ay sa kanya lang, binabalak na idikit ang hawak niyang pearl sa pearl na hawak ni Jiang Han. Sa kasamaang palad ng sa gawa niya na ay walang kung anong nangyari, siya raw ay hindi makapasok, ang impormasyon ay hindi niya makuha. Tumugon si Jiang Han na dahil sa ito ay nakahanap na ng mas mainam. Dahil umano'y kung minsan, ang tinatawag na espesyal ay hindi naman ganoon ka-suitable. Ganito ang naging reaksyon ni Ye Tao sa kanyang narinig, pues lahat niya since nakuha na nito ang impormasyon na nasa loob ng pearl na ito, ito'y hindi na mahalaga pa, makikita ang ginawang pag-responde ni Wei Yuan. Inactivate ang kanyang bloodline, siya ay agad na umatake gamit ang kung anong teknik patungo kay Ye Tao, dahilan upang ito'y mahiwalay kay Jiang Han mag-counter-attack, tumilapon pabalik si Wei Yuan. Siya ay agad na tumungo kay Jiang Han at naglapat ng kamay sa pearl, sigaw naman ni Jiang Han, ang akala niya raw ba ito ay narito upang tumulong sa kanya. Hindi makapaniwala si Ye Tao na actually mayroong Tiangang Lei bloodline rito sa kabilang banda, ay hinimok ni Leng Hong si Luoyang na tumakbo na. Hasambit ni Elder Fang Guan, talaga raw bang iniisip nitong ito ay makakaalis dito? Pagkatapos na makuha ang impormasyon, si Leng Hong at Luoyang ay nagsimula ng tumakbo, si Elder Fang Guan at Cao Xiao ay sumalubong kay Jiang Han. Kasabay ng pag-release ng soul energy ay nagtanong si Jiang Han kung talaga bang iniisip ng mga itong siya ay aalis. Pagkatapos na makuha ang impormasyon, agad na humiram ng kapangyarihan sa soul fragment ni Ruzu na nasa loob ng kanyang Mudball Palace, nagsabing siya ay mayroong malaking regalo para sa mga ito. Sa pinagsamang kapangyarihan niya at ni Ruzu, sa muli ay nagawang masummon ni Jiang Han ang spiritual beast na ginamit niya noon laban sa Young Lord Nag-imit ng katakot-takot na enerhiya. Sambit ni Elder Fang Guan sa kanyang pagkabigla, soul body ng isang quasi-saint realm, ang taong ito ay actually nagawang ma-resist ang encroachment ng Holy Realm. Dugtong naman ni Cao Xiao, mayroong ganitong uri ng tao ang Bloodblade Alliance, bakit wala siyang narinig patungkol dito noon? Hasabat ni Elder Hai, ito raw ay talagang napakalakas, gayunpaman ito ay wala pa ring silbi. Ang spiritual beast o Golden Armored Giant ay inatake, isang pagsabog ang dumatol. Ngayon sambit ni Jiang Han, ang silbi nito ay tapos na, nagpasalamat kay Elder Hai. Sambit naman ni Elder Fang Guan sa kanyang pagkabigla na tuklasan, na ang mga fragments pa lang ito ng Golden Armored Giant ay ginagamit ni Jiang Han bilang tagapaghatid ng balita patungkol sa impormasyon ng puntod ng dating Empress. Ang mga fragments ng Golden Armored Giant na balot ng soul energy ni Jiang Han ay nagsiliparan at ang isang piraso, ay napunta sa kamay ni Jiang Chan. Ang mensahe nakarating din at nagawang maintindihan ng mga Yuan Beast ng Black Rock Mountains nakarating sa Yasui City, partikular sa Yasui branch ng Bloodblade Alliance.
Ang nilalaman ng mensahe ay patungkol sa secret treasure ng dating Empress ng Great Sea na nakatago sa extreme north wilderness ng Bloodblade Alliance, subalit silang mga members ng escort team, ay inaatake ng Sea Emperor Clan at Dragon Pavilion upang panatilihing sekreto ang patungkol sa bagay na ito. Sambit ng mga members ng Bloodblade Alliance, ang mga iyon ay nang-ahas na galawin ang kanilang mga tao, subalit sa harapan, tila yata tuwang-tuwa ang mga ito patungkol sa secret treasure. Ang eksena'y bumalik sa pinanggalingan ng mensahe. Ahehengisi ni Jiang Han bakit hindi raw bilisan na lang ng mga itong umuwi, sapagkat sa ngayon tiyak na maraming mga tao na ang patungo rito upang tumulong sa kanila. Well, tugon ni Elder Hai sabay cast ng isang water art. Iyon daw ay hindi na masama kung ganon papatayin niya ang lahat ng mga iyon, ngumisi lang si Jiang Han. Kasabay ng pag-atras ay inilahad sa kanyang isip na matinding soul power ang nawala sa kanya dahil sa isinagawa niyang iyon ngayon lang, kaya ngayon kailangan niyang subukang gamitin ang trick na iyon. Hindi niya lang alam kung hanggang kailan ba magtatagal. Nagtanong si Luoyang kung ano na ang gagawin nila sa pagkakataong ito nang biglang nagland sa kanilang harapan ang isang dambuhalang espada. Mula rito'y bumugso ang isang matinding enerhiya. Sa sumunod na segundo ay lumitaw ang dalawang members ng Bloodblade Alliance. Mapapansin na ang babaeng member ay ang parehong babaeng nagbigay noon ng token kay Jiang Han. Kasambit ng lalaki ang Sea Emperor Sect ay binubuli ang mga members ng kanilang Bloodblade Alliance ng ganito. Ano iniisip ba ng mga itong walang nagawang makilala ni Jiang Han ang babae? Kasambit niya sa kanyang isip, hindi raw ba't ito yung female martial arts princess na nagbigay sa kanya ng Black Iron token noon? Mapag-aalaman na ang pangalan ng lalaki ay Ye Longsong. Siya'y nagawa ring makilala ni Ye Thao. Mapag-aalaman na ang Ye Longsong pala na ito ay kabilang sa Young Heroes list, isang genius na nagawang makapasok sa Holy Realm sa edad lang na 20. Sambit pa ni Ye Thao sa kanyang isip, ngunit umano'y papaanong nangyaring ito ay nandito. Ang babaeng nasa tabi nito ay hindi niya pa nakikita o naririnig noon, subalit mukhang ito rin ay isang individual na naabot na ang Saint Realm, kaya papaanong nangyaring ito ay hindi naging kabilang sa anumang listahan. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Elder Hai na ang taong ito ay hindi biro kapagka ang bagay na ito ay kanila pang pinalaki, siya ay natatakot na ang relasyon sa pagitan ng Bloodblade Alliance at ng kanilang Sea Emperor Sect ay tuluyang mapipigtas. Sa kabilang banda naman si Ye Thao ay agad na nagmaang-maangan, so ang mga ito raw pala ay nagmula sa Bloodblade Alliance. Siya raw ay natatakot na ang bagay na ito ay isa lamang misunderstanding, sapagkat sila ay narito lang upang tulungan ang Subterranean Dragon Pavilion na hulihin ang mga members ng Shadow Rakshasa. Hapalag ni Wei Yuan, misunderstanding ito raw ay mayroong makapal na pagmumukha. Ang lakas naman daw ng apog nitong sabihin ang bagay na iyon. Ang atensyon ni Elder Hai ay natuon sa dalawa habang ang atensyon naman ng babae ay natuon kay Elder Feng Guan. Ito ay isang senior ng Subterranean Dragon Pavilion. Tama raw ba? Tumugon lang si Elder Feng Guan na nahuli na nila ang target, sabay dugtong sa kanyang isip na kapagka sila ay nagpatuloy pa rito, tiyak na ang loss na matatanggap nila ay hindi worthy sa gain. Ang mga seniors ay mukhang mayroon ng malalang matalahad ng babae dahil umano'y ni hindi na magawang matukoy pa ang sariling mga tao sa masasamang tao, subalit since ang mga bagay-bagay ay nangyari na, ang mga members na ito ng kanilang Bloodblade Alliance ay dadalhin na nila pabalik. Well, tugon ng dalawang elders, since ang misunderstanding ay na-clear na ang mga ito raw ay maging kanilang guest, kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Jiang Han sa likod. Sa mahinang boses ay inutusan ni Elder Hai si Ye Thao na mag-designate ng tao upang magmasid sa magiging galaw ng Bloodblade Alliance. Siya raw ay natatakot na marahil totoong ang impormasyon ay kumalat na, mayroon pa ring kakaiba sa bagay na ito. Okay, tugon ni Ye Thao kasabay ng pagtalikod ay inilahad ni Elder Feng Guan na since ang mga bagay-bagay ay nauwi na sa ganito, mayroon na lang iisang paraan upang malumpasan ito, kailangan nilang maging handa. Sa mahinang boses ay inilahad kay Cao Xiao na ang taong iyon ay talagang nang-ahas na ikalat ang impormasyon, kaya ang magiging trip nila sa Snowy Mountain sa pagkakataong ito, ay tiyak na hindi magiging simple. Tumugon si Cao Xiao na naiintindihan niya. Sa kanyang isip ay idinugtong na ang akala niya 3 genius lang ang backbone ng Bloodblade Alliance, subalit ang unknown disciple na ito ng Bloodblade Alliance sa hindi inaasahan, ay nagtataglay ng ganitong uri ng tactic.
Patawad sambit nito Anzi ginawa niya na ang magagawa niya subalit talagang hindi niya nagawang mapigilan ngayon siya raw ay aasa na lang dito mayroong kung anong bagay na pinakawalan, mukhang isa ring mensahe o ulat pabalik sa headquarters ng Shadow Rakshasa. So tanong ni Wei Yuan so ang lahat daw ba ay dito na magtatapos nagtanong lang din si Jiang Han, kung ano pa ba ang ini-expect nito. Sa kasalukuyan ng East Sea Demon Disaster ay nagiging mas seryoso kailangan pa rin nila ang kooperasyon sa pagitan ng Bloodblade Alliance si Emperor Sect at Chanwu Empire dahil kung wala ang kooperasyon na ito, sila ay matatalo. Habaling ng babae kay Jiang Han ito raw ay mayroon pa ring ilang insights nung huling nakita niya ito ito ay hamak lamang na vein subalit sa loob lang ng ilang buwan, ay actually nagawa nitong marating ang Emperor Realm. Ikaw rin naman sister pangiting tugon ni Jiang Han talagang ito raw ay isa ng Holy Realm powerhouse ngayon at siguro naman sa likod nito, ay walang naging peklat na naiwan mula sa nangyari nung nakaraan tama raw ba? Ganito ang naging reaksyon ng babae sa kanyang narinig shut up sigaw niya anong likod pagtataka naman ni Yelong Song nagtanong kung ano ba kasi ang nangyari, sa pagitan ng mga ito noon. Well tugon ni Jiang Han sa tingin niya raw ang sister niya na ito ay mayroong crush sa kanya magmula nun ito ay sumusunod na sa kanya at sa pagkakataong ito, alam na alam nitong siya ay nasa panganib at agad na responde. Ang babae ay agad na tumanggi siya raw ay walang anumang alam patungkol sa nangyayari rito umano'y kung hindi lang dahil sa mensahe ni Sister Liu sa kanya ay hindi niya malalaman, at nagkataon lang na siya ay nasa malapit isa pa siya'y wala ng ibang maisip pa na nabigyan niya ng Black Iron Token noon. Hasambit ni Jiang Han so ganoon daw pala pues kung ganon, kailangan niyang bumalik upang magpasalamat kay Sister Liu. Sa parehong sandali ay mayroong napansin si Yelong Song ang item na nasa kanyang tagiliran, ay nag-vibrate at nagliwanag. Inilahad kay Jiang Han na ang balitang isiniwalat nito ay mukhang kumalat na kung kaya, kailangan nilang makabalik sa Yasui City sa lalong madaling panahon. Siya ay nakatanggap ng notice mula sa General League na ang Pavilion Master ay naghihintay na sa kanila sa Yasui City gusto nung malaman ang detalye ng eksaktong sitwasyon, ang impact ng bagay na ito ay hindi nasaklaw pa sa kontrol ng Alliance.